729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gamos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maraynod to sa mga parantabay, Biyernes o Sabado po ngunyan, Agosto 8, 2026, ini po ang Bareta alas 12. Ako po si Nicole Ann Gloriani Yansendong tagapagbareta. Sa headlines, kandarakulang barata sa lado lokal, DOT Regional Director Aguas ikinaugma ang pagpadagos kan Ibalong Festival 2026. Apat na heritage structure sa Tiwi Albay pigdesignar bilang important cultural properties sa Pilipinas. Makusog na komunikasyon kan mga magurang asin kaakian dapat gibuhon na lakdang sigun sa Bakakay PNP. Sarong barangay sa Naga City positibo sa African Swine Fever. Sa lado nasyonal, Malacanang pinatanidan ang publiko sa mga gibog-gibong istorya matapos bawion kan Maleta Boys ang sa indang pahayag. Flood Control Probe pigkataong kwenta na kan Senate Blue Ribbon sa Ombudsman. Pagluya kan ekonomiya ngunya na second quarter kan taon para mientras man sana sigun sa Malacanang. Mga nasa likod kan kalibungan na dinara kan Maleta Boys pipalapag sa mga autoridad. Sa lado kan ibang nasyon, nagkaperang produkto kan Amerika pinatawan in sanctions kan China. Sa lado kan Karawato Sports, Tab Baldwin banned na habang buhay sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Iyan po ang headlines, ngunya sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Piglalauman na makakatabang sa giraray na pagpapakusog kan turismo asin lokal na ekonomiya kan Legazpi City ang pagpapadagos kan Ibalong Festival 2026 apisar kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon asin paglangkaw kan presyo ning gasolina. Sigun ini kay Department of Tourism o DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas kung saan ikinaugma niya ang desisyon kan lokal na gobyerno kan Legazpi na ipadagos ang selebrasyon kan festival na piglalauman na magdadara nin mas dakol na turista asin kita para sa mga lokal na negosyo arog kan mga hotel, restaurant, transportasyon asin saradit na negosyante. Tinawan doon man niya na bako sa na-selebrasyon kan kultura asin kasaysayan kan Legazpi ang festividad. Alagad pagkakataon man ini tangani maipahiling ang kakusugan kan mga Bicolano, sampang kan mga hagyat kaibahan ang kalamidad asin presenteng sitwasyon sa ekonomiya dara kan tensyon sa Medyo Oriente. Pinagdesignar bilang Important Cultural Properties o ICPs kan Pilipinas ang apat na heritage structures sa Tiwi Albay bilang pagmidbid sa indang importansyang pangkultura, pansining asin pangkasaysayan. Kaiba sa mga bagong pigmidbid na ICPs ang Our Lady of Salvation Parish and Diocesan Shrine sa Barangay Horoan, St. Lawrence the Martyr Parish o Martyr Parish, Sinambahanan Church Ruin sa Barangay Baybay, asin ang Old Eskwela Building na makukuha sa Kataningkan Municipal Hall. Ang ICP ang ikaduwa sa pinakahalangkaw na pagmidbid na pigtatao kan National Museum of the Philippines sa mga lugar na may dakulang ambag sa pamanang kultural kan nasyon.
Mas makusog na komunikasyon kan mga magurang sa mga kaakian. Inantinawan doon ni Bakakay PNP Chief Police Major Nino Akyatan sa intervista kan DZGB News. Asin pigsabing lakdang ini tangani masubaybayan ang saindang kamugtakan asin maibitaran ang mga insidenteng po pwedeng magbugtak sa sainda sa peligro. Dagdag pa ni Akyatan dapat na kamustahon asin kaurunon kan mga magurang ang saindang mga aki oral daw lalo na kada mauli ang mga ini sa eskwelahan. Sa paagi kay ni mas madali maaaraman kan mga magurang kung ano ang pigaagihan kan sa indang mga aki, maging ang sa indang namamatayan asin mga problemang pwedeng kahampangon. Sinabi pa kan pamayokan pulisya na ang bukas asin matanos na komunikasyon sa laog kan pamilya ang makakatabang tangani tulos na maaraman kung may pagbabago sa hiro o pag-uugali kan sarong aki asin maagapan ang anuman na posibleng problema. Kinumpirmar ni Naga City Mayor Lenny Robredo na tinamaan ng African Swine Fever o ASF ang syudad. Sigon sa alkalde, na irehistro ang kaso kan ASF sa Zone 1 Barangay Carolina matapos magpositibo sa laboratory ang samples na kinuha hali sa mga orig sa lugar kan Agosto 5. Tulos man na nagpauto ang syudad nin biosecurity measures basado sa Ordinance No. 2023-015. Tangari mapugulan ang paglakop kan helang. Kaibahan sa mga pigigibong aksyon ang pag-aram kan ground zero, tulos na depopulation kan mga apektadong urig, pag-deploy kan mga personahes kan City Veterinary Office para sa surveillance, asin pagkuan ng mga sample sa laog kan 1 kilometer radius, asin pagbugtak ng mga checkpoint kaibahan na Naga City PNP, asin opisyales de barangay kan Carolina. Katakot kay ni nangapuda ng lokal na gobyerno sa publiko na maging maikmat, makipagtabangan sa mga autoridad asin magsunod sa itinalaan na biosecurity measures. Gigibuhon sa Legazpi City ang on-site assistance para sa License to Own and Possess Firearms o LTOPF. Asin pagparehistro kan mga badil pun Agosto 13 sa 16 ngunya na taon. Kasabay kan Arms Corps mega sale sa Legazpi City Expo Center, Airport Road, Barangay Cruzada. Sa ipinaluwas sa impormasyon kan PNP Bicol, maawat kan aktibidad na mapakaskas ang aplikasyon asin renewal kan LTOPF asin firearm registration sa paagi kan on-site services asin assistance hali sa mga magkakanigong autoridad. Pikinggan niya naman ang mga kwalipikadong aplikante asin gun owners na aprobitsaran ang serbisyo. Tangani masiguro ang pagsunod sa mga eksistidong rekisitos asin regulasyon. Pinagbabawal muna ang pagpalaot kan mga parasira sa Burias Pass o Panganiran Bay asin mga aktibidad sa kadagatan kan Piudoran Albay dahil sa makukusog na hukol dara kan habagat. Sigo sa Piudoran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ang nasabing abiso ang para sa kaligtasan kan mga parasira asin publiko, lalo na sa mga beach resort asin iba pang lugar na pigagamit sa paglangoy. Katakot kay ni kaibahan ang Piudoran sa mga lugar sa probinsya ng Albay na po pwedeng maka-eksperyensya din katamtaman sa god paminsan-minsan na makusog na pag-uuran dahilan kan habagat basado sa Heavy Rainfall Warning No. 4 kan Pag-asa, Southern Luzon. Pinag-abisuhan man ng mga residentes asin mga biyahero sa Piudoran na mantinidong maging alerto, ibitaran muna ang pagpasiring sa baybayon asin pagpalaot, mantang panagos na antabayanan ang mga masunod na abiso kan MDRRMO asin Pag-asa. Abangan pa detalyes kan mga bareta sa Lado Nacional, Ibang Nasyon, Sports asin iba pa sa pagbabalik kan Bareta alas 12. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ahoy! Kidney Care time! Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care. You care, we care. Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome to Metro Supermarket Shop, Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers, from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit number FTB 248454 Series of 2026. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos asing kami permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan sa tahaw kang mga pag-ius krisis nagtarabangan magkabulong nyo asing magkasararo suportahan tabangan damayan ng lambang saro mangibabaw ang boses kang kasaraditan gabos na Bicolano dapat daing ururihan dawa labi-labi na ang pagtios daing kita natatakot basta sa matanos ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos ako Bicol
May tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB News Minded. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa Bareta sa Lado Nasyonal ng Apudan-an Malacañang sa publiko na dai magtubod sa mga gibog-gibong alegasyon na maabot na ratakan ang administrasyon. Ini matapos bawion kan apat na maleta boys na ainot nindang testimonya na sinda ang naghatod ng mga maletang may laog na kickback gikan sa flood control projects para kina Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinahiling kan pag-atras kan mga testigo na may mga tawong handang gumibunin salang istorya katrokis din kwarta. Inakusaran man ni Castro ang nagkapirang suportador kan pamilya Duterte asin si dating Congressman Mike Defensor na pigsasabing nasa likod kan alegasyon asin parte kan pagbalo na raoton asin pabagsakon ang administrasyon. Hinagad man ni Castro sa publiko na dai makisawsaw sa mga panararaot nin dignidad katrokis nin kwarta. Mientras una sinabi niyang nasa Office of the Ombudsman na ang kaso manungod sa Maleta Boys at sinitataong kwenta na kan Malacañang sa anti-graft body na magkondukta nin magkakanigong investigasyon. Itataong kwenta na kan Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang pangangenot o pangenot sa investigasyon may kinaaraman kan pigsasabing irregularidad sa flood control projects kan gobyerno. Sigun kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, na pagkasunduan ninda ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ang anti-graft body na ang makapot sa mga isyong may kinaaraman sa flood control scandal. Kasunod inikan sa ng closed-door meeting kay si Senate President Sherwin Gatchalian sa opisina kan Ombudsman. Sinabi kan Senador, nagpuuna sindang ibalyo sa Ombudsman ang mga dokumentong nakalap kan komite katakod kan mga nasabing proyekto. Ipinag-insistir kan Malacañang na para mientras na ang hababang 2.3% na economic growth kan nasyon sa second quarter kan 2026 asin bako ini ang pagmahaluyan na direksyon kan ekonomiya. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaapekto sa pagrambong kan ekonomiya ang mga daipiglalauman na pangyayari kay bahan ang tensyon sa Medyo Oriente. Tinamaan kay ni ang inflation, presyo ng petrolyo, trabaho asin remittances, mantang nagluyaman ang nagkapirang public construction projects. Siringwan kumpiyansa ang Malacañang na makaskas giraray ang pagrambong kan ekonomiya dahil pigpapaspasan na kan gobyerno ang paggastos asin pagpautob kan mga proyekto. Kay ba sa mga lakdang ang pagparikas kan mga panganot na infrastructure projects, pagmantinir kan establing presyo ng mga barakalon, asin pagpapakusog kan exports asin competitiveness kan nasyon. Pipa-investigaran ni Senator Ping Lacson sa mga autoridad ang mga nasa likod kan Maleta Boys asin kung si Isay ang promotor sa kalibungan na dinarakan mga ini sa mga nakaaging bulan. Katakod na naman ini kan pag-recant o pagbawi kan apat na 18 na mga dating tauhan ni Congressman Zaldico sa saindang pahayag.
na nagatod sindan ni male-maletang kickback kay Presidente Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez as iba pang government officials. Ipinag-insistir ni Lacson na dapat na lapagon asin papanimbagon sa lay ang mga nasa likod kan ribok asin kalibungan na kriniar kan mga maleta boys. Naglalaw ang senador na malalapag kan mga autoridad ang mga nasa likod kay ni asin papanimbagon sa lay. Mientras ang sinabi ni Lacson na mas nagdaralugod ni dakol na kahaputan ang pagbawi ka nagkapirang dating security ni Ko sa saindang testimonya. Nakatalaan na magpaluwas din sa BINA ang National Bureau of Investigation o NBI para sa 4 na abogado na pigsasabing imbwelto sa paggibo nin pigaapod na script o gibo-gibong pahayag katakod kan planong honey trap kontra ka Executive Secretary Ralph Recto. Sigun kan kay NBI Director Melvin Matibag, inailuluwas sa Lunes, Agosto 10 ang mga sabpina na magpapaapod sa 4 na abogado para humampang sa ahensya sa Agosto 14. Inimatapos na magsumitir ng supplemental affidavit ang sarong talent manager na pigsasabing iyo ang bugaw sa nasabing plano na naaresto sa kasong human trafficking kan mga nakaaging aldaw. Sa nasabing affidavit, sinabi kan talent manager ang pangaran kan 4 na abogado asin nagtauman kan sa indang mga litrato. Sinabi ni Attorney Raymond Palad, abogado kan nasabing talent manager, na pinag-unambitan kan sa iyang kliyente ang 4 na bistadong abogado na pigsasabing may kinaaraman sa plano. Sinabi kan 4 na dating bodyguards na dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico na binilog ang 18 maleta boys parang mang-blackmail asin mangikil laban sa nagkapirang politiko asin haralangkaw na opisyal katakod kan pagpapadeliver kan male-maletang kwarta. Magigirumduman na binawi kan 4 na 18 membro kan dating bodyguard ni Ko ang sa indang mga nainot na akusasyon kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., later Representative Martin Romualdez asin Ko, matapos indang madiskubre na ang kamautan kan sa indang grupo iyo ang mangbak o blackmail asin extortion laban sa nagkapirang midbid na personalidad. Sa saindang bagong sinumpaan na pahayag, sinabi nindang mantang nagahaloy, paburo bago na ang mga pangaran kan mga personalidad na pigi-imbelto sa mga aligasyon. Sa ropang dating bodyguard ang nagpahayag na kamautan na paluwason na nagresibinin kwarta hali kay Ko ang mga personalidad na sa indang inimbelto. Sa satuyang barata, sa lado kanibang nasyon, nagbalos ang China sa ginibong pagpataw ng sanctions kan Estados Unidos sa indang mga produkto. Sa ginibong pag-anunsyo ni Chinese Ministry of Commerce sa indang sinabi, napapatawan ninda ng sanctions ang nagkapirang produkto kan Amerika kaibahan ng biotech as in resource analytics firms. Kaibahan naman ang pag-istrikto sa export control sa mga drones as in nagkapirang mga parte kaini maging mga teknolohiya. Maabot sa anong mga kumpanya hali sa US ang idinagdag kan China sa saindang countermeasures list bilang pagbalos sa US, enot ng pinagbawalan kan Estados Unidos na makalaog sa saindang nasyon ang 43 na Chinese companies dahil sa alegasyon ng human rights abuse sa Uyghur asin nagkapirang minority groups. Ang nasabing lakdang ipinautob sa rong bulan bago ang nakatalaan na pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa US sa masunod na bulan kung saan makakalaban niya si US President Donald Trump. Sa lado kan Karawato Sports, lifetime na o habang buhay na dai pwedeng magtungtong sa arinmana UAAP-related activity si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin matapos ang ipinaluwas na desisyon kan UAAP board kasaudma. Katakod man girari ini sa ginibo ni Baldwin na team building activity kan Blue Eagles basketball team sa Dipakulaw, Aurora kan Hunyo 8 na ikinagadan nin duwa kaining player na si Rene Baterbonia asin Divine Adili dahil sa pagkalunod. Sa opisyal na statement kan UAAP board, inanunsyo kan liga na matapos ang internal investigation kan Ateneo de Manila University asin administrative review kan pagkagadan kan duwang student athlete si Rene Clert Baterbonia.
asin Chuk Wimeka Divine Adile durante kan team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ang sanction final asin di pwedeng i-apilar sigun sa desisyon. Sirigman mantenido ang Blue Eagles basketball squad sa papaabot na UAAP Season 89. Na-imbento kan sarong grupo ng mga siyentipiko sa Zhejiang University sa China ang sarong bago asin manipis na salming na kayang linigan ang sadiri gamit ang kuryente. Ang teknolohiya piglalauman na magiging solusyon sa delikadong paglinig sa mga lugar na dipisil abuton. Sigon sa pag-aadal, kaya kaining halion ang 98% nin ati sa laog din perang segundo na dai kaipuhan pa nin tubig o kemikal. Pera kaini kaya man kan salming na pugulan ang pagdukot nin mga alpog gamit ang electric field. Istoryang naiiba! Sarong Waste Collection Company sa Bitonto, Italy ang nagtabang tangani mabawi ang sarong winning lottery ticket kantidad nin 1 million euro o euros o poco mas o menos 70 milyones pesos matapos na aksidenteng maitapok ang tagsadiri sa basurahan. Sigun kay Roberto Nicola Toscano, direktor kan Waste Collection Company na San B, nagbakal ang sarong dai pinangaranan na residente kan Bitonto nin million day ticket para sa draw kan Hulyo 31 gamit ang nakasanayan kay ning mga numero na 2, 4, 8, 10 asin 51. Matapos ang draw ay pina-scan kay ni ang ticket sa sarong tindahan tangan ihilingon kung nanggana ini. Nagluwas ang mensaheng non-payable kaya o kun kaya paghuna niya daing premyo ang ticket asin tinapok ini sa basurahan kan tindahan. Kung sain sa kapasanan niya na araman na nagluwas pa lang sa draw ang gabos na sa iyang numero. Ang mensaheng non-payable anday ibig sabihin na daog ang ticket kundi sobrang dakula ang premyo para maklaim sa nasabing tindahan. Tulos na nagbalik sa tindahan ang pamilya kanang gana tangani ihanapon ang ticket alagad na kolektar na ang basura. Dahilan kaini, nagipagkoordinara sila sa San B kung saan matapos ang paghahanap, nahiling man kan mga empleyado ang winning ticket. Nasa law gini kan sarong gisi na bag kaywa na dakol pang lottery ticket na ang nagkapira ang raot na. Maray sa na bilog asin matanos pa ang ticket kantidad nin 1 milyones euros. Flashback! Ngunya na aldaw, Agosto 8, taon 1967, na-establishir an Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Bangkok, Thailand. Ang orihinal na miyembros kaini, ang 5 nasyon kan Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, asin Thailand. Ang nasyon kan Brunei, Darussalam. Ang naging parte kan asosasyon kan Enero 8, taon 1984. Vietnam na naging parte kan ASEAN kan Hulyo 28, taon 1995. Lao PDR asin Myanmar kan Hulyo 23 taon 1997 asin Cambodia kan Abril 30 taon 1999. Mga tugang ngayon na po ang kabilugan kan mga bareta na tindiripon asin kinalap sa DZGB News Base. Sa pangalan kan nagsururat kan bareta sa pamamayo ni News Manager and News Director Mardela. Sa lado teknikal, kay banta si Kuya June Napoles. Atin sa IT, si Kuya Jerome Nico Martinez, kay ibahan man ang Mega Force Patrol. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sinunaging tagapagbareta sa abangan po ang masunod na programa sa DZGB AM. Always number 1, always at your service. Salamat po sa pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCG